So, katatapos lang po ng SONA, mga kababayan, at marami pong naggibit balikat at marami namang hindi naniniwala sa sinasabi ng Presidente. At ang iba naman, nananatiling positibo at umaasa na may magagawa pa ang gobyerno sa loob ng 3 taon para mapaunlad ang Pilipinas. Pero kung kayo, ang tatanungin mga kababayan, may maganda pa bang mangyayari sa bansang Pilipinas? Kung titingnan natin ang realidad na kaliwat kanan ang hinaharap na problema ng ating bansa, so, i-comment ninyo kung kayo ba ay umaasa pa na matutupad ni Marcos Jr. ang kanyang mga sinabi tulad ng pananagutin ang mga kawatan sa gobyerno. So, i-comment po ninyo. Pero maraming problema, mga kababayan, na kinakaharap na ating bansa na hindi pa nasolusyonan. Tapos ngayon, parang narinig natin, marami na naman pangako at marami po ang mga Pilipino na nagtatanong kung nag-uusap-usap sa mga kanto, sa mga eskinita, kung ano ang magiging opinyon doon sa nagdaang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Well, tayo personally, kung pakikinggan natin yung mga sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos, maganda. Pero mas maganda yon kung matutupad lahat ng mga sinabi niya. Pero, katulad nga ng sinabi natin, realidad, nakaliwat kanan ang problemang kinakaharap ng bansa. At mismo ang Pangulo, umamin na lahat ng nangyayari na maganda, na maliliit, na maganda sa Pilipinas ay palamuti lamang. Dahil ang mga Pilipino ay nagre-reklamo, nahihirapan, mahal ang pamasahe, mahal ang kuryente, mahal ang tubig, mahal ang bigas, lahat na lang nagmamahalan na. Umpisahan po natin dito, mga kababayan, sa isa ding nagre-reklamo. Yan. Si Attorney Guanzon. Attorney Rowena Guanzon po, ang inyong lingkod. Kakapakinig lang po natin ng SONA speech ni President BBM. Pero ako, sabi nga nila, sa 3 taong pinaghihintay natin, na baka sakali naman sa kagitnaan ng kanyang term ay talagang kakayanin niya ang mga problema ng Pilipinas at ang gutom ng mga taong bayan. Ito po, SONA niya ay dapat tinawag nating desperate state of the nation. Kasi desperate na talaga siya na makuha niya uli ang magandang loob natin. Lalo na yung mga taong bumoto sa kanya. At ang mga taong hindi man bumoto sa kanya, pero tayo umaasa na sana po ay gampanan niya ng mabuti ang kanyang mga katungkulan, lalo na i-stop niya yung corruption. Pero, nung unang SONA niya, 3 years ago, ay fresh na fresh pa siya. At hopeful naman po tayong lahat, kahit tayong mga hindi bumoto sa kanya. We wish him success, lalo na ako. Kasi nga sabi ko, baybayan ko rin po ito. Kung kayo na po nanalo dyan, edi pag galingan nyo. Para kami naman po ay maging proud na Pilipino kami. At ang mga pobre ay makaahon man lamang sa termino nyo, Mr. President, na 6 years. Ngayon sa midterm, 3 years, ano na ito? Desperate ka na. Kasi palubog na. Everything is going downhill. Dadagdagan mo pa ang tax na binabayad ng mga karaniwang tao. Habang ang mga may-ari ng mga minahan na iba ay kamag-anak mo at ay iyong mga financial contributors ay hindi mo ginagalaw ang kanilang kapiranggot na tax sa mining. Dapat sagutin din yan ni Speaker na pinsan mo, Mr. President, kung bakit ang taxes sa mining ay hindi gumagalaw. Siya ba ay may mga interest sa mining? Yan din ba ang dahilan kung bakit ang Maharlika Fund natin ay napunta na naman sa isang investment kuno sa mining? Mining lang kayo ng mining dyan. Kayo lang naman na nagmamine eh. Ang makaraniwang tao na manggagawa, ng mga nanay na, pinagkakasya na lang po. O ano ang laman lang ng kanilang bulsa sa araw na yan, pinagkakasya na lang sa 3 beses makakain man lang sa isang araw ang lahat ng miyembro ng pamilya. Pero ano ang pinaka bongga talagang statement ni BBM, yung akala niya, palakpakan natin siya, nung sinabi niyang, mahiya naman kayo. Alam naman ng taong bayan, mga kawatan kayo, mahiya naman kayo. Ba't naman kami papalakpak sa kanya? Napakalapit ho sa kanya. Nang dapat niyang sabihan na, walang hiya kayo. Tigilan niyo lang, kundi puputulin kayo yung mga daliri niyo. Napakalapit po sa kanya. Ano sabi ni Professor Winnie Monsod? Abay, wala siya nakikita ang mga pagbabagong maganda dahil ang mga nakapaligid sa presidente ay mahiya naman kayo.
President BBM, hanggang ngayon, di nyo pa binabayaran ang 203 billion ng estate taxes ng namatay nyong ama. Na natalo na kayo sa kaso, hindi nyo pa rin binabayaran. Bay, kung sana binayaran nyo, nakaahon man lang tayo ng konti. Hindi po ba? Mahiya naman kayo na ang budget ay hinayaan ninyo na i-chop-chop ng pinsan nyo na ginawa nyo pa ring speaker ngayon. Mahiya naman po kayo. Kayo po talaga ang dapat mahiya sa mga Pilipino. Sa mga karaniwang taong halos hindi na makakain. Halos maglalakad na lang po dahil wala ng pamasahe. Mahiya naman kayo. Yun. Walang yan, na-back to you patuloy. Na-back to you, si Bongbong Marcos Jr. Oh. So mga kababayan, marahil magaganda nga yung mga sinabi ni Marcos Jr., ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA. Pero tulad ni Attorney Rowena Guanzon, marami pa rin po yung hindi naniniwala. Oo. Kasi tinawag pa nga niya itong tawag niyang desperate state of the nation address. Okay? So, mga kababayan, she may be wrong or etong sinasabi ni medyo malaman itong sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, but she may be wrong or she may be right. Kasi nga naman, may mga pangako na nauna ng SONA, may mga pangako na hindi naman natupad. Tulad halimbawa ng 1 milyon na pabahay kada isang taon. Oo. So parang hindi na po natin nakita yon. So, hindi kaya totoo itong sinasabi ni Atty. Guanzon na sinusubukan lang ni Marcos Jr. na kunin ang simpatya ng taong bayan dahil everything is going downhill. Kumbaga, paano na yun? Pabulusok na siya nasa gitna Dapat ito na yung peak ni Pangulong Bongbong Marcos, yung midterm niya. Pero parang wala hindi naman siya umangat Oo, hindi po siya umangat. Sad to say mga kababayan, pero yan naman po ang nakikita natin sa mga survey. At aminado naman, and even ang tagapagsalita ng palasyo na mababa talaga ang popularity, trust rating ng Pangulo. Okay? So, ano ba sabi? Mahiya naman kayo. Oo. Pero alam naman natin kung sino yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung pagbabasihan natin, yung sinasabi ni Atty. Rowena Guanzon, yung mga minamina, ng mga kakilala nila, pero parang hindi ata pinagbubuwis at parang nagamit pa pala doon yung Maharlika Fund. Oo. Dahil sa mining pala, no? Tama. Oo. Tama kasi napag-alaman natin noon pa na nag-invest sa mining, ang ginamit ay Maharlika Investment Fund. Diba? So now, unti-unti na pong lumilinaw mga kababayan sa atin kung sino-sino po talaga ang mga kawatan sa gobyerno. At ang sabi nga ni hindi na po tayo may sabi dito, si Atty. Guanzon, ang sabi po niya, mahiya naman po kayo. Kayo daw po pala ang dapat mahiya, Mr. President. Yun po ang sabi ni Atty. Guanzon. Hindi po tayo ang may sabi niyan. Kasi, alam naman natin, kahit tayo mga ordinaryong Pilipino, alam natin kung ano nangyayari. Alam natin kung niloloko tayo, alam natin kung nagsasabi ng totoo. So, himay-himayin po natin itong sinasabi ni Atty. Guanzon at mamaya tingnan natin kung tama ba talaga itong mga sinasabi niya. Pero sa tingin ko, unti-unti na pong nagkakaroon ng linaw yung mga sinasabi ng mga kritiko ng gobyerno dati, katulad na lang halimbawa ng mayor ng Baguio na si Mayor Magalong. Pakinggan po natin ito. Mga pa-inosente at manhid. Yan naman ang banat ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa mga mambabatas na pumalpak at naghiyawan pa matapos banata ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga korap na opisyal sa kanyang SONA kahapon. Pinuna ni Magalong ang hiyawan ng mga kongresista sa SONA, lalo't sila rin naman daw ang may kasalanan kung bakit nauuwi sa korupsyon ang infrastructure projects ng gobyerno. Git niya, hindi lang dapat ituon sa mismong Department of Public Works and Highways at mga kontratista nito ang investigasyon sa nangyayaring kickback sa mga proyekto. Dapat daw panagutin din kung sino ang namimili ng district engineers at regional directors. 2024 nang unang isiwalat ng alkalde ang umano'y overpriced na rock decking project naman ng DPWH sa Benguet. Parang height of mockery and callousness because then sila naman yung involved dyan Sila naman yung mga pasimuno dyan sa mga kalokohan na yan. Nagkakaroon ng conspiracy, yan po yan sa mga kickbacks na yan. Sa mga hatian, sa mga porsyento, sa pagpili ng mga contractor, favored contractor, na karamihan din, politiko din. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng... Ruth Cabal, mga kababayan. So, yun po, no? At nakita naman po natin, mga kababayan, na
sa mga unang statement or mga expose ni Magalong ay talagang hindi nagbabago eh. Hanggang ngayon, yun pa rin po ang paniniwala niya na marami talagang kontratista na minsan kamag-anak pa po yan ng mga nasa gobyerno, no? Kamag-anak po ng mga nasa gobyerno na kung saan sila-sila lang din po ang nakikinabang. So ang tinutukoy po dito ni Mayor Magalong, mga kababayan, ay yung nagpapalakpakan doon sa sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, sila din pala ang salarin. Sila din pala ang salarin ng korupsyon sa ating bayan. So, parang napagtatagto-tanto natin, mga kababayan, na medyo may katotohanan ata itong sinasabi ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Kasi, kung pagtatagni-tagniin po natin lahat ng mga kritiko, ito po ang sinasabi, na ang pera ay kinukurap nila. Okay? So, mahiya naman talaga. Kasi, sa totoosin mga kapatid, kung walang magnanakaw sa Pilipinas, abay, maunlad ang ating pamumuhay. Hindi lang maunlad ang pamumuhay ng mga negosyante, kundi ang tayo ng mga ordinaryong Pilipino dahil mapupunta sa tamang kapuntahan yung pera na dapat ay ginagastos ng gobyerno para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Diba? Kaya lang, ang problema, nagkakaroon ng hati-hatian. Okay? So alam naman natin kung sino may hawak ng kaban ng bayan at sinabi po ni VP Sara Duterte kung sino po yung mga yan. Alam natin kung sino ang namumulbod ng pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda. Abay sa dami ng Pilipinas, mga kababayan, bakit hirap na hirap tayong umunlad? Sige, paliwanag mo nga. Attorney? Oo. Grabe, dilubyo, kalamidad. Grabing baha. Ilang araw na baha. Isipin mo, may gobyerno ba tayo? Hindi ko alam. Sabi, mga rescue boat, pinakita ba kayong mga yan sa mga Marikina River, mga lifeboats? Wala akong nakita. Kaya, magtatanong ka talaga, saan napunta ang bilyon-bilyon na funds para sa flood control? Bilyon hindi milyon Flood control, billions of funds. At parang ito yung baha na hindi ko narinig na may abiso, merong warning. Kasi nga, yung weather bureau, halos naputulan na ng dalawang paa, putulan pa ng dalawang kamay nung na-stop ni Duterte administration ang Project NOAA. Diba? Kaya yan ang problema talaga, kung iba yung priority. Ilang beses ba tayo binabagyo bawat taon? Siguro mahigit kumulang 12. Alam yan ng gobyerno natin. Ngayon, magkano sa ekonomiya ang cost ng bagyo na yan? At ang cost sa lives, di ba? Bakit taon-taon hindi prepared? Kasi kung saan-saan naman nilalagay yung pera yung gobyerno. Ang dami kasi mga korap o para reclamation. Lahat, bibigay ng permit sa reclamation. Reclamation. Talagay nyo, yung mga korap, walang kita dyan. Sa pahintulot lang, permiso, license na mag-reclamation sila. May datong sila dyan. O ikaka-reclamation nila, saan ba pupunta yung tubig? Diba? Baba talaga. Pwede bahang-baha sa Manila. City of Manila. Diba? Yun naman sa Quezon City, nandun kasi yung dam. Diba? Pero naman, taon-taon, gano'n. Alam na natin yun. Hindi naman ang solusyon ay ililikas lang yung mahihirap. Yan ang solusyon. Taon-taon, gano'n na lang. Abay, mag-isip-isip naman po kayo. At ang laki ng sweldo nyo dyan. Ang lalaki ng mga pondo dyan. Nasaan na po yung flood control ng funds? Dapat po, suriin yan ng Committee on Appropriations sa kanang ating Senado. Kung hindi po ninyo kaya ay ikontrata po ninyo sa marunong ng mga kumpanya niyan. Bakit yung ibang bansa? Kinakaya naman nila, kahit bahain sila, namimitigit nila, kumbaga. At may solusyon sila. Dito sa Pilipinas, dami kasi kawatan. At kurakot ang gobyerno, talagang walang solusyon sa problema natin. At taon-taon, ilang bagyo at baha ang dadaanan natin. Ayun, so tinumbok na niya, mga kababayan. Kapag kurakot ang gobyerno, wala talaga mangyayari. So ito po talaga yung dapat imbestigahan, yung flood control project, the 1.4 billion
ang budget araw-araw. Niyabang pa ito noong taga-DPWH na nagsalita, na gumagana naman daw, napapakinabangan. Ha? Paano napapakinabangan? Buong Pilipinas, baha. At ang tingin ko dito, mukhang niloloko din nila yung presidente. Niloloko nila yung presidente sa pamamagitan ng pagbibigay ng mali-maling datos. At napahiya nga dito yung presidente. Noong last SONA na sinabi ng presidente ng Pilipinas na nakagawa na sila ng 5,500 flood control projects, and a day after ng kanyang SONA, umulan, bumaha, na fact check yung flood control projects. 'Di ba? Pero ngayon, mga kababayan, mukhang nag-ingat ang presidente sa pagbibigay ng figure, sa pagbibigay ng datos regarding dito sa mga nagagawa nilang project kasi natuto siya doon sa nakaraang SONA kung saan siya napahiya. Pero sa tono ng pananalita ng Pangulo na pananagutin yung mga kawatan, mga kababayan, ilalathala yung mga proyekto patungkol sa flood control projects, pananagutin na nagbulsa ng pondo. This is something that we need to look forward to. At sana ito ay mangyari. At sana ito ay hindi pambubudol muli. Pero ang tanong ulit ay bumabalik sa hindi kaya tama si Attorney Guanzon na sa tingin ba natin ay muling nambubudol, kinukuha ang simpatya ng mga tao sa pamamagitan ng magaganda salita. At ito pa, ang sabi ng presidente, kung sakasakaling makakita siya ng proposal ng mga politiko sa 2026 budget na hindi aangkop sa National Expenditure Program, kanya po itong ibabalik. Di bali na daw na magkaroon ng reenactment sa budget para mapunta sa proyekto na mapapakinabangan ng mga Pilipino. Reenactment, ibig sabihin gagayahin ang pondo ng nagdaang taon, mga kababayan. Reenactment, the word itself. Di ba? Reenactment, gagayahin. Kung ano ang nangyari nung nakaraan, gagayahin sa kasalukuyan. Ibig sabihin, kung ano yung budget na nagdaang taon, yun din ganon din ang halaga ng gagamiting budget sa kasalukuyang taon. That's the reenactment. At kung ano yung mga proyekto na pinaglaanan ng pera noong nagdaang taon, malamang at yun din ang paglalaanan nila mga pondo. Kung meron mang changes, sila na lang po ang nakakaalam nun. Reenactment. But wait, hindi ho ba problematic yung 2025 Tinawag pa nga itong most corrupt budget deliberation in the Philippine history. Kapag ginaya o ni-reenact ang 2025 budget, parang mauulit lang yung nangyari ng 2025. Dahil parehong pondo, parehong amount ang gagamitin, and the same project ang kanilang paggagastusan. Mga proyekto ko na hindi nga alam kung nasaan. Mga insertion na hindi natin alam kung saan palad dumaan. So talo po din, kung halimbawa, i-reenact ang budget sa 2025 at yun din ang gagamitin budget sa 2026, panalo pa rin sila. Hindi kaya ito bahagi ng kanilang panlilinlang? Hindi kaya ito ang dahilan kung bakit gano'n na lang ang tinura ng presidente sa kanyang SONA? So, mga kapatid, either way, reenactment or mapasa ang budget ng 2026, talo pa rin po tayo. Kung patuloy po na ganito ang mangyayari sa kalakaran at sistema ng gobyerno, wala po. Na hindi napapanagot yung mga nakagawa ng kasalanan dahil kaalyado nila, abay wala pong mangyayari sa ating bayan. Kaya maganda po itong suggestion ni Senator Ligarda kung saan pag-usapan ang BICAM. Ito po ang sinasabi natin, mga kababayan, na huwag nating pupuklatan dahil ito po ang dugo ng ating bansang Pilipinas. Ang budget po na inaalat nila taon-taon, yan po ang nagpapatakbo sa Pilipinas. So ngayon, sa tingin niyo ba, napatakbo ng maayos ang bansang Pilipinas? Para yung dugo, siya ang bumubuhay. At sa tingin natin ngayon, maraming parte ng katawan ng Pilipinas ang hindi makagalaw. Dahil yung ugat, tinatalian para mapunta sa kanilang mga ugat, yung dugo, nadadaloy siya na sa Pilipinas. Kaya maganda itong suhestyon
ni Senador Ligarda na pag-usapan ang BICAM. Ito dapat, mga kababayan. Before we proceed to the NEP of 2026, we have to exercise our strict oversight on the GAA of 2025. Meaning, suriin natin saan nagkamali, saan ang pagkukulang, saan ang mali sa taon dito na budget. Diba? At kung ang dami-dami naman mga flood mitigation or flood control, bakit ganyan pa rin? At hindi lang yun, yung pagtanggal sa field, yung pagtanggal sa edukasyon, ngayon lalo na sira pa sa mga classrooms, sa mga storm-hit areas. So, ang dami na naman kailangan i-rebuild. Eh, nagtanggal na nga eh. Hindi na mag-build ng bago, yung kakulangan pa na existing, nawasak pa. Di lalong malaki ang pagkukulang. So, maraming trabahong dapat suliin ang budget na ngayon taon. So, ulitin ko, bago pa man tayong tumingin sa NEP ng 2026, ay suliin natin ang ngayong taong budget. Kung paano ba ito nakakapagbigay ng tulong sa taong bayan or hindi nakakabigay ng tulong.